Kumusta mga ka-amazing? Sa bansang Pilipinas na dinadaanan ng mahigit 20 bagyo bawat taon at nakakaranas ng matinding init, baha, lindol at iba pang sakuna. May mga punong nananatiling nakatayo ng matatag, tahimik ngunit makapangyarihan sa kanilang likas na tibay. Ang mga punong ito ay hindi lamang bahagi ng kagubatan, kundi naging pundasyon ng ating kasaysayan. Ginamit sa paggawa ng bahay, simbahan, tulay, barko, at iba pang estrukturang kailangang tumagal sa mahabang panahon. Ngayon, alamin natin ang 10 pinakamatibay na puno sa Pilipinas, batay sa densidad ng kahoy, resistensya laban sa anay, kakayahang tiisin ang tubig at tibay laban sa malalakas na hangin. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Nara. Ang Nara ay kinikilalang pambansang puno ng Pilipinas at isa sa pinakamatitibay na hardwood sa bansa dahil sa siksik nitong hibla, natural na langis at kakayahang tumagal ng higit 1 siglo. Kilala ang kahoy nito sa pulang kayumangging kulay na hindi lamang kaakit-akit sa paningin kundi matatag din laban sa anay, amag at pagkabulok kahit sa mahulumigmig na kapaligiran. Ginamit ang Nara noong panahon ng Kastila sa paggawa ng altar, sahig, malalaking pintuan at antigong kasangkapan na hanggang ngayon ay makikita pa rin sa ilang lumang simbahan. Ang density ng kahoy nito ay nagbibigay ng natural na proteksyon laban sa tubig, kaya hindi ito madaling lumobo o mag-crack kahit mababad sa ulan. Bukod sa tibay, simbolo rin ang Nara ng lakas at dignidad ng Pilipino, kaya't hindi nakapagtataka na kabilang ito sa listahan ng pinakamatitibay na puno sa Pilipinas. Number 9, Yakal. Ang yakal ay isang dipterocarp tree na kilala sa industriya ng construction dahil sa pambihirang tibay at bigat ng kahoy nito na kayang tiisin ang matinding presyon. May mataas itong resistance laban sa anay at iba pang wood-boring insects, dahilan upang tumagal ng maraming dekada kahit walang kemikal na proteksyon. Ang kahoy ng yakal ay ginagamit sa poste, tulay at malalaking beam dahil hindi ito basta-bastang nababali o naaagnas sa ilalim ng mabibigat na karga. Sa mga probinsya, madalas itong piliin sa paggawa ng bahay dahil sa kakayahan nitong tiisin ang malalakas na bagyo at pabago-bagong klima. Dahil sa katangian nitong matibay, mabigat at siksik, ang yakal ay itinuturing na isa sa pinaka-reliable na kahoy sa Pilipinas. Number 8, Molave. Ang Molave ay madalas banggitin sa panitikan bilang simbolo ng katatagan. At hindi ito kathang-isip lamang dahil tunay na napakatibay ng kahoy nito. May natural itong resistensya laban sa anay at fungi. Kayang tumagal ang mga estrukturang gawa sa Molave kahit walang chemical treatment. Ginamit ito noon sa paggawa ng tulay, poste at maging bahagi ng mga barko dahil sa kakayahan nitong tiisin ng tubig at matinding pressure. Ang hibla nito ay siksik at mabigat, nagbibigay ng dagdag na lakas laban sa pagbaluktot at pagkasira sa paglipas ng panahon. Sa loob ng maraming dekada, ang Molave ay nanatiling isa sa pinagkakatiwalaang hardwood species sa Pilipinas. Number 7, Ipil. Ang ipil ay kilala sa sobrang tigas at bigat ng kahoy nito na halos maihahambing sa bakal pagdating sa density. Hindi ito madaling tabla ng peste at may natural na kakayahang labanan ang pagkabulok kahit sa tropical na klima. Ginagamit ito sa paggawa ng railway sleepers at heavy-duty flooring dahil sa kakayahan nitong tiisin ang paulit-ulit na bigat. Ang pagputol sa ipil ay nangangailangan ng matitibay na kagamitan dahil sa sobrang siksik nitong hibla. Dahil sa tibay at longevity nito, isa ang ipil sa pinakamahalagang hardwood sa bansa.
Number 6, tindalo. Ang tindalo ay may maitim at elegante nitong kahoy na kilala sa tibay at natural na resistensya laban sa kahalumigmigan. Ginagamit ito sa high-end flooring at bangka dahil hindi ito madaling mabiyak kahit mababad sa tubig. Ang hibla nito ay siksik at mabigat, nagbibigay ng matatag na pundasyon sa anumang estrukturang gawa rito. May kakayahan itong tumagal ng maraming dekada kahit sa pabago-bagong klima ng Pilipinas. Dahil sa kombinasyon ng tibay at kagandahan, isa ang tindalo sa pinaka-elite na hardwood species. Number 5, kamagong. Ang kamagong ay tinatawag na Philippine ebony dahil sa napakaitim at napakatigas nitong kahoy na halos hindi mabutas. May sobrang taas itong density, kaya hindi ito basta-bastang nababali o nasisira sa ilalim ng pressure. Ginagamit ito sa paggawa ng arnis, sticks at matitibay na kasangkapan dahil sa pambihirang tibay nito. Ang natural na katigasan nito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa anay at iba pang peste. Sa usapin ng tigas at bigat, ang kamagong ay isa sa pinakamalakas sa lahat ng hardwood species. Number 4, dao. Ang dao ay isang higanteng puno na may malawak na ugat at matibay na katawan na kayang tiisin ang malalakas na hangin. Ang kahoy nito ay ginagamit sa construction dahil sa kakayahan nitong magdala ng mabibigat na karga. May natural itong resistensya laban sa pagkabulok at peste. Tumatagal ito ng maraming dekada kung maayos na napapangalagaan. Isa ito sa mga punong nagbibigay lilim at lakas sa kagubatan ng Pilipinas. Number 3, apitong. Ang apitong ay kilala sa buong Pilipinas bilang isang napakatibay at industrial na hardwood na ginagamit sa malalaking proyekto ng construction dahil sa kakayahan nitong tiisin ang mabibigat na karga, matinding pressure at matagal na paggamit nang hindi agad nasisira o nababali. Karaniwan itong ginagamit sa paggawa ng truck flooring, heavy-duty beams, tulay at iba pang estruktura na nangangailangan ng kahoy na may mataas na density, matatag na hibla at matibay na performance kahit paulit-ulit na nababasa, naiinitan o natatamaan ng malalakas na puwersa. Dahil sa natural nitong oil content at siksik na hibla, ang apitong ay may kakayahang lumaban sa anay, amag at pagkabulok. Kaya ito ay paboritong materyales sa mga lugar na madalas tamaan ng ulan, baha at pabago-bagong kondisyon ng klima. Sa mga probinsya na madalas daanan ng malalakas na bagyo, napatunayan na ang apitong ay nananatiling matatag kahit pa mabuwal ang ibang puno, dahilan kung bakit isa ito sa mga itinuturing na haligi ng industriya ng construction sa Pilipinas. Hindi lamang lakas ang taglay ng apitong, kundi pati na rin ang kakayahang magbigay ng pangmatagalang serbisyo, sapagkat ang kahoy nito ay maaaring tumagal ng maraming dekada kung maayos ang pagproseso at paggamit sa iba't ibang uri ng proyekto. Sa kabuuan, ang apitong ay simbolo ng tibay, katatagan at pagiging maaasahan. Isang punong tunay na nagpapakita ng lakas na kinakailangan sa isang bansang patuloy na humaharap sa hamon ng kalikasan at matitinding kondisyon ng kapaligiran. Number 2, manggis. Ang manggis na kilala bilang isang napakabihirang hardwood species sa Pilipinas ay may napakataas na density at siksik na hibla na nagbibigay rito ng pambihirang lakas at resistensya laban sa pagkabali, pagkakagasgas at matinding pressure mula sa mabibigat na estruktura. Hindi ito dapat ipagkamali sa prutas na mangustin, sapagkat ang manggis na punong ito ay ginagamit sa heavy construction, paggawa ng matitibay na poste at iba pang aplikasyon kung saan kinakailangan ng kahoy na halos hindi sumusuko sa puwersa ng kalikasan. Dahil sa sobrang tigas ng kahoy nito, mahirap itong putulin at iproseso.
Subalit ang kapalit nito ay isang materyales na may pambihirang tibay, mahabang buhay at kakayahang tumagal ng ilang dekada kahit walang matinding chemical treatment. Sa ilang bahagi ng Mindanao kung saan ito karaniwang tumutubo, ang manggis ay tinuturing na mahalagang yaman ng kagubatan dahil sa lakas nito na kayang tiisin ang matitinding hangin, malakas na ulan at pabago-bagong temperatura sa kapaligiran. Ang natural na resistensya nito laban sa anay at iba pang peste ay isa sa mga dahilan kung bakit ito ay mataas ang halaga sa industriya ng kahoy, sapagkat hindi agad nasisira kahit sa matagal na paggamit sa labas o sa basang kondisyon. Sa pangkalahatan, ang manggis ay maituturing na isa sa pinakamatatag na puno na tumutubo sa Pilipinas. Isang tahimik ngunit makapangyarihang simbolo ng tibay na nagpapakita kung gaano kayaman at kalakas ang ating likas na yaman. Number 1. Bitaog. Ang bitaog ay isa sa mga pinakamatibay na punong matatagpuan sa mga baybaying bahagi ng Pilipinas. Dahil sa kakayahan nitong mabuhay sa maalat na hangin, matinding init ng araw at malalakas na hangin na dulot ng bagyo na madalas ay tumatama sa mga coastal areas. Ang kahoy nito ay siksik at matatag, kaya ginamit noon sa paggawa ng bangka, poste at iba pang estrukturang nangangailangan ng kahoy na kayang tiisin ang matagal na exposure sa tubig at pabago-bagong kondisyon ng klima. Dahil sa natural nitong resistensya laban sa pagkabulok at peste, ang bitaog ay hindi madaling masira kahit mababad sa lupa o sa maalat na kapaligiran. Dahilan kung bakit ito ay mahalagang bahagi ng mga komunidad na malapit sa dagat. Ang ugat nito ay malalim at matatag, ang kapit sa lupa. Kaya't nakatutulong itong pigilan ang pagguho ng lupa sa tabing dagat at nagsisilbing natural na proteksyon laban sa storm surge at malalakas na alon. Bukod sa tibay, ang bitaog ay may makintab na dahon at matatag na punong kahoy na nagbibigay ng lilim at proteksyon. Kaya hindi lamang ito kapaki-pakinabang sa construction, kundi pati na rin sa pangangalaga ng kalikasan. Sa kabuuan, ang bitaog ay isang tunay na simbolo ng lakas sa baybayin ng Pilipinas. Isang punong nagpapakita ng kahangahangang adaptability at tibay na nararapat lamang kilalanin bilang isa sa mga pinakamatatag na puno sa Pilipinas. Kawaw-mazing! Ang mga punong ito ay hindi lang kahoy. Sila ay bahagi ng ating kasaysayan, kultura at kabuhayan. Sa panahon ng climate change at malalakas na bagyo, mahalagang alagaan natin ang mga matitibay na punong ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, kawaw-mazing, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.